Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1195. Oh my Jesus, nothing can lower my ideals. That is the love which I have for you. Although the path is very thorny, I do not fear to go ahead. Even if a hailstorm of persecutions covers me, even if my friends forsake me, even if all things conspire against me, and the horizon grows dark, even if a raging storm breaks out, and I feel I am quite alone and must brave it all, still, fully at peace, I will trust in your mercy, O my God, and my hope will not be disappointed. O Jesus ko, walang makakapagpababa sa aking mga mithiin. Yun na yung pag-ibig na mayroon ako para sa iyo. Bagamat napakatinik ng landas, hindi ako natatakot na magpatuloy. Kahit na ang isang bagyo ng pag-uusig ay sumasakop sa akin. Kahit iwanan ako ng aking mga kaibigan, kahit na ang lahat ng bagay ay nagsasabuatan laban sa akin, at ang abot tanaw ay magdilim. Kahit na ang isang rumaragasang bagyo ang dumating at pakiramdam ko ako ay lubos na nag-iisa at dapat matapang ang lahat ng ito. Gayunpaman, ganap na payapa, ako ay magtitiwala sa iyong awa, o aking Diyos, at ang aking pag-ibig ang aking pag-asa ay hindi mabibigo. This speaks of very thorny, no? Isang matinik na panahon. Difficult times, no? Kahit na, kumbaga, dumating sa mga puntong yan. If you had attended or if you had watched live stream ng Philippine conference on new evangelization, lahat may mga ano dito, no? May mga words dito na tumutugma doon. Unang-una yung pagpapatuloy. The theme is padayon. Sa Bisaya po ito ay move forward. And then pangalawa po ay hope will not be disappointed. Okay, sa ibang salita, hope does not disappoint. Nakakatuwa kasi sabi ko, if I am the organizer, no? Tapos Divine Mercy yun. Kasi Sacred Heart yung ano nila, no? Yung itinanghal doon sa PCNE. Pero with this in the Diary of Faustina, siguro pwede ito sa ano, no? Sa Tacom. Nasa panahon pa rin tayo ng Pilgrims of Hope, no? Yun yung ating tema para sa taong ito. At isa dun sa sinulat sabi ni Santo Papa, it actually, nasa Bible din ito na hope does not disappoint. Hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa sa kabila ng lahat ng ating pagdaraanan o daraanan. Manalig lamang tayo. Mahalaga kasi na mayroon tayong kapayapaan. Yung para bang sa kabila ng bagyong dumarating, no? Dumaraan. Halimbawa, itong literal, no? Kakadaang bagyong Krising. Sa bagay, ewan ko, wala naman siguro sa ating apektuhan ito na the point na nilipad ang bubong, wala namang ganun, no? Pero may mga kapatid tayo na dumanas ng ganun. Pero alam nyo, kapag ang tubig ay maalon, makikita nyo sa sa logo ng Pilgrims of Hope. May tubig doon, di ba? Kasi ang tubig ay sumusimbolo sa yung alon niya, yan yung mga ano natin, yan yung mga nagsishake sa atin eh. At pag tayo na-shake, maaaring magpanik tayo, no? Pero
Kapag natutunan nating sumabay sa alon, nagiging payapa ang paglalakbay kahit na ang dagat ay turbulent, no? Turbulent ang dagat. Sway-sway ng ano, grabe. If you had been uh, to a trip sa dagat, tapos maalon, talagang iba nagsusuka, yung iba ay hindi maano palagay. So, kapag nasanay ka sa indayog ng tubig, wala lang. Kapag kahit na yan ay, kahit na ang dagat ay may daluyong, sinasabayan mo lang. You still are fully at peace. Ngayon, simbolo lang yon, dagat. Ang alon sa buhay natin, yung mga pagsubok, yung mga dinaanan ng bagyo, literal at hindi at figuratively speaking, ano. Itong mga to, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay at walang hindi dadaan dito, yung mabibigat, yung halos parang susuko ka na, napakabigat, no? Bawa namatayan ka ng isang mahal sa buhay na ang epekto ay talagang papaan na, iniwan kayo, no? Breadwinner pa naman, or katulad ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, those are those are raging storm sa mga buhay nila. Ito yung mga pag-shake, no? Kalog sa atin. But, punong-puno pa rin sila ng pag-asa, no? Lalo ngayon, nabuhayan sila ng pag-asa kasi may sumulpot na star witness. Now, the hope to attain justice is there. Yung iba, umaasa pa na buhay pa yung mahal nila sa buhay. Yung iba, tinanggap na nila na wala na, ang kanila na lang inaasahan ay hustisya. Justice, syempre, krimen to no? Kaya gusto natin may hustisya. At yung pag-asang yun, kung malakas ang pagkapit nila sa pag-asa, hope will not disappoint them. Sa lahat ng pinagdaraanan natin at pagdaraanan natin, kapag tayo ay nagtitiwala, no? May element dapat ng trust. Hindi kasi pwedeng aasa ka lang. Kasi kung aasa ka lang, parang si Juan Tamad, umaasa na lang sa pagbagsak ng bayabas. Nagiintay na lang. Tamad-tamad, ano? Dapat active. Active tayo. Yung pag-asa natin, active tayo. At syempre, yung pinakamalakas sa component kay yung trust in the mercy of God. Makakaawaan tayo ng Diyos. Kung ano man ang pinagdaraanan natin ngayon, malalagpasan natin yan. At sa awa ng Diyos, tayo ay makakabangon muli. So, napakahalaga ng pananalig sa awa ng Diyos sa panahon na tayo'y dumaraan sa mga bagyo. At itong bagyo na ito na sumira sa maraming pananim, siyempre ang pag-asa ng mga magsasaka niyan, medyo bagsak, no? Pero ibalik natin ang pag-asa nila, tulungan natin sila. Kalingain natin sila yung mga wala ng bahay, kumakapit sila at nananalig sa Panginoon. At sa kabila ng dinanas nila, alam nila makakaraos din sila. Ganun naman tayo, di ba? Sasabihin natin, may awa ang Diyos. Napakaganda nga, sinasabi nila lagi, napakaganda na ating ekspresyon, may awa ang Diyos. Sapagkat sa lahat ng mga nagaganap, lagi nating inuusal yan, may awa ang Diyos. Makapasa sa exam, may awa ang Diyos. Walang pambayad ng Meralco, may awa ang Diyos. At mamaya ay may darating na pambayad sa Meralco, sa bilang Meralco. So hope and trust in particular
will never put us down. Hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa for as long as we completely trust in the mercy of God. Ganun siya kahalaga. Sa panahon ngayon, Pilgrims of Hope, buong taon nating ipagdiriwang ito, no? At yung ating pag-asa, mas maganda sama-sama. Kaya nga dun sa synodality na isa, yun yung nasa likod ng PCNE. Iba-iba. Taon-taon nga lang yung synodality simula na magsimula ang synodality team. Pero nakafocus ito ngayon sa Hope, Pilgrims of Hope. So ngayon, bilang mga mananampalataya, mahalaga din na tayo'y sama-samang naglalakbay in communion, no? At lalo tigit ang kaagapay natin, yung mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong, yung mga nasa peripheries na tinatawag or nasa laylayan ng lipunan. Kasi sila, kumakapit sila sa pag-asa. At ang pag-asa na yan, tayo ang magbibigay. Tayo ang magbibigay sa kanila ng pag-asa. Sapagkat tayo yung nakaaalwan. No? Ngayon, kung tayo naman ang mangangailangan dahil tayo marunong tumugon sa pangangailangan ng iba, kapag tayo naman ang nangangailangan, tayo rin ay hindi mapapabayaan. So, I hope that etong season na ito, mas mapapalalim pa natin ang ating pananalig at pag-asa. Pananalig sa Panginoon at pag-asa na malalagpasan natin kung ano man ang ating mga pinagdaraanan bilang individual, bilang kasapi ng isang mas malaki-laking pamilya, bilang kasapi ng mas malaking komunidad, bilang mamamayan ng Pilipinas, at bilang mamamayan ng